Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Muli po akong nagbabalik upang ihatid sa inyo ang kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na ang panibagong yugto ng buhay ni Victor makalipas ang 10 taon at ngayon si Victor ay 25 years old. Buhat ng pumanaw ang kanyang ina. 5 taon nang nakakalipas kaya nagpasya si Victor na lumipat ng ibang lugar sa Maynila kung saan namuhay na lamang ito mag-isa. At dahil sa angking kagwapuhan at kakisigan nito na mas lalong nahubog sa kanyang pagtanda, kaya hindi naging mahirap para kay Victor na mamuhay at makahanap ng perang pangtustos sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang araw, habang naglalakad si Victor sa isang mall, ay may isang lalaking nakapansin sa kanya at panay ang sunod sa kanya nito. Ilang sandali pa, naisipan ni Victor na pumasok muna sa CR upang umihi at doon ay patuloy pa rin ang isang lalaki sa pagsunod sa kanya nang hindi niya namamalayan. Dumiretso si Victor sa may ihian at habang umiihi ito ay napansin niya ang isang lalaking nasa 30 years old. Maayos ang itsura, maganda ang pangangatawan, may magandang mga ngiti at maputi, nakatabi lamang sa kanyang pinag-iihian at panay ang pagtitig sa kanya. At ng mga oras na yon ay 2 lamang sila sa loob ng CR. Kaya maya-maya pa ay napapansin na ni Victor ang kakaibang pagtitig ng lalaki dahil sinisilip din nito ang kanyang pagkalalaki na para bang may binabalak itong ipahiwatig sa kanya. Samantala, patuloy lamang si Victor sa kanyang pag-ihi, subalit nahahalata na nito ang isang lalaki na patuloy lamang sa pagsilip sa kanyang kargada at medyo hindi ito makapag-focus at kahit napilit nitong binabaliwala ang lalaki ay parang nagugustuhan naman ni Victor ang pagsilip sa kanya hanggang sa hindi na nito napipigilan ang kanyang sarili at unti-unting nabubuhay ang natutulog nitong kargada na sa mga oras na yon ay nakikita naman ng lalaki ang pagkabuhay nito. Kaya hindi na nga napigilan pa ng isang lalaki at nagsalita na ito kay Victor at sinabi nito na, "Pare, gusto mo ba? Pasensya ka na. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na na dax ka." Hindi nga ako nagkakamali. Ano bang gusto mo? Tsaka, wag dito pre, baka mahuli tayo eh. Gusto ko lang namang tikmang kainin yung hotdog mo. Parang sulit, sobrang laki pare. Tamang-tama. Doon tayo sa kotse ko. Doon lang sa may likod nakaparada. Walang ganong tao doon. Ano namang kapalit kung pagbibigyan kita? Kaya kong ibigay ang gusto mo. Sabihin mo lang pare. Basta, bigay mo lang din gusto ko. Tara. Samantala, nagkasundo nga silang 2 sa mga oras na yon hanggang sa pinagbigyan nga ito ni Victor at doon ay pumunta na nga sila sa kotse ng lalaki na nakaparada sa likod ng mall. Halos walang sinayang na oras silang 2, lalo na ang isang lalaki na sobrang nag-enjoy dahil
sa napakalaking kargada ni Victor at halos 1 oras silang nasa loob ng kotse nito hanggang sa tuluyan na nga silang dalawang natapos sa kanilang ginagawa sa loob ng kotse ng lalaki at doon ay nagpahinga muna sila sa loob at habang nagpapahinga ito ay nagkaroon naman sila ng oras upang makapag-usap at makapagpakilala sa isa't isa. At sinabi ng lalaki kay Victor, "Ayos ka pare ah. Ako nga pala si Justin, 30 years old. Kala ko talaga kanina masungit at di ka pumapatol. Sa totoo lang, natatakot at kinakabahan talaga ako kasi baka, alam mo na." Ah, ako nga pala si Victor pare, 25 years old. Mas matanda ka lang sa akin ng 5 taon. Hindi ko rin ito inaasahan tsaka ewan ko ba kung bakit. Pero parang kakaiba rin talaga ang pagtitig mo sa akin kanina eh. Kaya yun, nadala na rin ako. Ganun ba pare? Buti na lang pumayag ka kasi nang makita talaga kita kanina nang pumasok ka dito sa loob ng mall. Sobrang ang lakas ng dating mo pare. Kaya napasunod talaga ako sa'yo eh. Nang mga oras na yon ay nagkakilala na nga silang dalawa at sobrang naging maayos naman ang kanilang pag-uusap dahil sa maayos na pakikitungo ni Justin kaya nakuha nito ng mabilis ang loob ni Victor. Lumipas ang 2 oras at nakapagpasya na si Victor na umalis at umuwi sa kanyang bahay. Ilang sandali pa at nag-alok naman si Justin sa kanya na ihahatid siya nito. Hindi naman tumanggi ito si Victor kaya maya-maya pa at umalis na nga silang dalawa. Samantala, halos 30 minuto naman bago nakarating silang dalawa sa inuupahang bahay ni Victor. Kaya ilang sandali pa bumaba at nagpasalamat naman itong si Victor kay Justin dahil sa paghatid nito sa kanya habang si Justin naman ay nasa loob lamang ng kanyang kotse. Kaya sinabi ni Victor sa kanya na, "Pare, salamat sa paghatid mo ha. Tsaka ingat ka sa pag-uwi mo, okay?" "Salamat din pare at nakilala kita. Hopefully sana magkita pa tayo ulit." "Siya nga pala, kung okay lang sa'yo, pwede ko bang kunin ang cellphone number mo? Kung okay lang at kung walang magagalit." Oo naman pare. Wala namang magagalit kaya ito ang number ko." Ibinigay nga ni Victor kay Justin ang kanyang cellphone number at sobra namang naging masaya palalo itong si Justin at pagkatapos at tuluyan na itong nagpaalam kay Victor at umalis pauwi sa kanyang bahay habang si Victor naman ay pumasok na nga sa loob ng kanyang kwarto upang maligo at makapagpahinga. Samantala, habang naliligo itong si Victor ay bigla nga itong naisip si Justin at ang ginawa nito sa kanyang pagkalalaki sa loob ng kanyang kotse. Halos nanumbalik kay Victor ang naging karanasan nito noon at habang pumapatak ang mga tubig sa kanyang maskuladong katawan ay siya namang unti-unting pagkabuhay ng kanyang kargada. Kaya napapahawak ito sa kanyang mabalbong dibdib habang ang isang kamay naman ay unti-unting bumababa papunta sa kanyang mabalbong pusod, diretso sa kanyang pagkalalaki sabay sa paghagod at paglaro niya dito. Samantala, habang nasa kalagitnaan na si Victor sa kanyang ginagawang paglalaro ay hindi naman ito namamalayan na medyo tumatagal na nga ito sa loob ng banyo
At nang may biglang dumating at hinihintay nga si Victor na matapos dahil gagamit din ito ng banyo. Subalit napatagalan nga si Victor kaya naman hindi na nakatiis pa at nagsalita ito at biglang may narinig na boses si Victor na tumatawag sa labas at yun ay ang ka-boardmate nito na isang lalaki at sinabing, "Hoy, sinong nandyan sa loob? Aba, kanina ka pa. Di ka ba natapos ah? May gagamit din ng banyo." Sorry pare. Pasensya na. Sige, matatapos na ako dito." "Ay, ikaw ba yan, Tisoy? Aba, parang alam ko na yung ginagawa mo ah." "Sige, okay lang. Take your time. Mahirap na, baka sumakit pa yung puson mo eh." Lumipas ang ilang minuto at tuluyan na ngang natapos si Victor at lumabas na ito sa banyo. Subalit hindi na nga ito naituloy ang kanyang ginagawa dahil nakaramdam ito ng pagkahiya sa kanyang ka-boardmate. Kaya dali-dali na itong lumabas at pumunta sa kanyang kwarto upang magbihis at magpahinga dahil mag-aalas 7 na nga ng gabi. At ilang sandali pa naisipan naman ni Victor na humiga na sa kanyang higaan. At habang nagpapahinga ito ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone at nakita nito na may tumatawag sa kanya. Kaya naman sinagot niya ito at sinabing, "Hello? Sino to?" "Hello Victor, ako to si Justin." "Sorry ha, nadisturbo ba kita? Naisip ko lang na tawagan ka eh. Pero kung busy ka, okay lang naman." Hindi. Ayos lang. Justin. Ikaw pala yan. Wala naman akong ginagawa tsaka eto, nakahiga lang naman ako." Mabuti naman kung ganun tsaka namiss lang kita. Sorry pero tinamaan yata ako sa'yo pare." "Loko-loko ka talaga Justin. Sige ka, baka mahuli ka ng partner mo yan. Tsaka ayoko ng gulo, okay?" "Uy, hindi single pa po ako. Tsaka hindi ako mangluloko kung meron akong partner. Basta ba, hindi rin niya ako lulukuhin." "Ganun ba? Swerte naman ang magiging partner mo niyan." Halos tumagal nga ang kanilang pag-uusap at hindi na nga naitago pa ni Justin ang kanyang nararamdaman para kay Victor at interesado nga ito sa kanya. Samantala, napapatawa na lamang si Victor sa sinasabi ni Justin sa kanya. Bagamat nararamdaman ni Victor na parang mabuting tao naman itong si Justin, ngunit mas pinili pa rin ito na maging magkaibigan na lang muna silang dalawa at mas kilalanin pa ang isa't isa. At naiintindihan naman ito ni Justin at sinabing nire-respeto nito ang kanyang sinabi sa kanya hanggang sa natapos na sila sa kanilang pag-uusap at doon ay nagpahinga at natulog na nga itong si Victor habang si Justin naman ay busy at pinagpapatuloy ang kanyang ginagawang trabaho sa mga oras na yon. At dito nga'y nagtatapos muli ang kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Abangan niyo po muli ang susunod na kabanata. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share muli. Ako po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.